Pag-uusapan naman natin ngayon ang pangnegosyo nating manok. Kasi ito yung pinaka-importante para mapakain natin yung mga kapwa nating Pilipino. Ngayong araw po ay magbebenta tayo ng mga sisiyo doon sa agrivet natin. No? So kukunin to dito, syempre sa produksyon natin, andun sa ating mga brooders. Yan. So itong mga breeders po namin is nangingitlog po to. Meron nangingitlog ng umaga, tanghali, hapon, no? Tapos 3 times to 5 times a day po kami dito nangongolekta ng mga itlog, no? Everyday po 'yan. Tapos every 2 to 3 days din po kami nag-i-imbak ng itlog and naglo-load sa incubator. Ibig sabihin niyan, every 2 to 3 days din po yung pag-harvest namin ng mga sisiyo. Kaya every 2 to 3 days din po kami kumikita sa pamamagitan ng mga sisiyo natin. Ito yung ating mga incubators, no? So napakalaking tulong nito. Ito yung incubator ng ating Shamu Setter and Nurture yan. So dito din po tayo sa incubators ng ating mga meat production, no? So meron kami ditong 12 incubators, no? Kasi kailangan natin, halimbawa, kapag maraming orders, at least kaya natin masupplyan yung mga buyers natin, no? Pero nakadepende din po yan sa breeders kung marami kayong breeders. Kaso nga lang, halos na sold out yung mga available natin ng mga manok, mga breeders din po natin, no? Dahil talagang pinakyaw yun, no, ng isang buyer. Naman, pa-hatch na naman ito, no? Nilagay ito kagabi ni Papang and siguro bukas may ma-hatch na dito and harvest na naman. Ito yung mga Black Australorps natin dito, hybrids, Rhode Island Reds, yan, no? So, mix to, no? Yung iba pure breed, yung iba hybrids. Yan. So, ito yung fully vaccinated na, no? Bago namin binebenta. Yan. So, in the first day, B1, B1, plus IB, no? At saka gumburo. Magkabila ang mata yan. At pagkabukas pahinga, pagka third day, yun na yung aming NCD Lasota. Yan. So yun po yung aming ginagamit dito. So punta din po tayo sa ating selection. Yan. So ngayon is nililinisan namin tong hindi pa namin natapos dito sa aming brooder. No, siniset up pa namin ng maayos. Yan, dahil magpapa-extend kami dito. So, ito yung aking mga selection for Rhode Island Reds. Yan. No? Napakaganda ng ating mga Rhode Island Reds. Oh, di ba? Yan, no? So, tinatago-tago ko to. And, yun. No? Yan, abang-abang na lang. Napakaganda po nating mga Rhode Island Reds. May nakadisplay din ako dun sa agrivet. Mga malalaki na, mga 12 days old. Punta naman tayo dito sa ating grower. Uy, may nakalabas dito. Uy, nakababa. Yan, okay lang yan. So, dito tayo sa ating grower, no? So, dito sila mag-stay hanggang 2 months old bago sila ibaba sa aming range. So, dito, Black Australorp, no? Pure Black Australorp and pure Rhode Island Reds. Gaganda po talaga. Dito sa kabila, mas malaki to. Yan. Dito yung iba nating mga hybrids. May pure Rhode Island din and pure Black Australorps. Pwede natin tingin ito dito. So, ganito yung setup namin. Sobrang lalakas kumain ito. No? Yan. So, pagkapisa pa lang nito, no, nag-select na po ako. Yan, gaganda. So, ganyan po yung estilo dito sa pag-aalaga ng manok. Ayan. So, may nag-order sa atin, no? May nakapa-reserve. Matagal na siya nagpa-reserve sa atin. So, susuplayin ko siya mamaya. Yan, ito na yung ating i-deliver. 55 pieces. Yan, 28 Black Australorp, 27 Rhode Island Red. Sa pag-aalaga ng sisiyo, dapat alam po natin yung pinapakain natin dito. No, kasi nga napaka-importante nito, no, dahil nga dapat may tamang granules, maganda yung pagpakain, subok na ng ibang breeders. No, so sasabihin ko sa inyo based on my experience. So ito na yung mga nagamit kong mga feeds, no. Excel nakagamit na rin ako, pero ito yung top 3 ko na brands na ginagamit ko talaga, no. BMEG, Vipro and Pilmico, no, Galimax. Yan. So ang Pilmico meron din po silang pang poultry talaga, no. Kaso nga lang yung kailangan natin is pang breeds, no? So hindi natin kailangan yung pang poultry, which is yung mga mabilis lumaki like Boostex, pang broiler yon,
no? Broiler booster. So, mauna tayo dito sa Integra One. So, ito yung ginagamit ko. Yan. So, ito yung ginagamit ko for first week and second week. Bakit ito yung ginagamit ko? Dahil itong ginagamit ko ito is yung granules niya sobrang liit. No? Hindi siya powderized, pero medyo maliit siya. No? Yan. So, crumbles. So, yung price ito is 44.50. Yan. Pero kapag dito yan is pino-44 ko lang yung presyo niyan. Yan. No? And after 2 weeks, dito na ako sa VPRO 1000. Yan. Bakit nga ba ako nag-switch agad dito sa VPRO 1000? Yan. So, bakit 1,000 pa rin yung switch ko? Kasi itong 1,000 na feeds, no, Galimax 1, VPRO 1,000, Integra 1,000, no, hanggang 1 month old po yung sisiyo, no. At ito po yung ginagamit ko, ito lang po talaga, no, hanggang mag 1 month old yung ating mga sisiyo. Pwede naman 3 weeks old, haluan na ng corn grits. Yan, so, itong VPRO 1,000 po, no, is 43 pesos per kilo. Pero dito yan, ginagawa ko lang yung 42 pesos per kilo. No? So, malaking tulong din po yung 1 peso na yan dahil makakalis ka ng 50 pesos sa isang sako kapag nakabili ka. No? So, ganyan yan dito. No? Mas lesser kapag isang sako yung binili mo. No? Mas malaki pa yung discount. Halimbawa, 10 kilo, no? Makakasave ka ng 10 pesos. Yan. Dito naman sa Galimax 1, ginagamit ko rin to, no? Pero mahal kasi siya. Yan, tapos malaki din po yung granules niya. No? So, pero may mga gumagamit talaga ng Galimax 1. No? So, Integra 1,000, VPRO 1,000, ako for 1 month old. You know? Dito yung ginagamit ko. So, kapag 2 months old naman, no? 2 months old to 3 months old, Integra 2,000 or VPRO 2,000, pero wala silang stock dahil dito sa lugar namin may parang may damage yung kanilang miller. Yan. So, Integra 2,000, okay din naman siya. No? Halos din naman sa VPRO 2,000. So, itong Galimax 2 din, maganda din at mas mura siya, 41 pesos. Ito, pwede pa itong 40 pesos yung bigay ko dito. Yan. So, about naman sa protein content, no, ay 17%. Dito sa Integra 2,000 is 19.5%. No? Panalo dito yung Integra 2,000. Yan, no? So may mga 1 month old dyan hanggang 3 months old. Yan, at 1 month old hanggang 3 months old. Yan. Or yun talaga yung minsan din po kasi kapag 2 months old na, binibigyan na ng Integra 3,000. Yan. Pero yung Integra kasi is mayroong Integra 2,500, no? Para yun sa mga 2 months and a half. Yan. Kapag 2 months pa kasi, no, parang alanganin pang magbigay ng pellets kasi hindi pa masyadong kalakihan. No, nakadepende din po yan sa breed. So, ito is binibigay na for 3 months old. Itong Integra 3,000, VPRO 3,000, at saka itong Galimax 3. Yan. No? So, 3 months yan hanggang maging 6 months old. No, ito yung binibigay. Minsan 2 months old, nabibigay na, may 2 months, pwede na. No? Pero, parang nahihirapan pa sila. Yan. Kapag 3 months old mahigit, ito na. Or 3 months old pataas hanggang maging 6 months old, Integra 3,000. No? Maintenance feeds po yan. VPRO 3,000 din po, maintenance feeds. Yan. So, 39.50, ito yung pinakamahal ang Galimax 3. Yan. Pero mas maganda itong ating VPRO 3,000. No? Mas mura siya. Mabibigay ko lang ito ng 37 pesos. So, 6 months old, bakit nga ba hindi na tayo pwedeng gumamit ng maintenance feeds? Kasi at that time is matured na yung manok. Yan. So, magbibigay tayo ng 4 breeders na maging breeder na siya. Yan. So, breeder pellets, itong Galimax 21, VPRO 4,000, at itong Integra 4,000, pero naubusan tayo ng stock. Yan. Kasi hindi siya malakas dito yung Integra 4,000 dahil sobrang mahal ng Integra 4,000. Kaya yung malakas dito is yung VPRO 4,000 tsaka Galimax 21. Yan. Pero yung ginagamit ko, no, sa Shamo, Galimax 21. Yan. At sa mga ito mga advice ko sa mga Shamo to, Galimax 21. At minimixan ko ng Enertone yan. Yan, ito Enertone. Yan. Yan. Pero pang maintenance din po yung Enertone. At ito yung pang breeder feeds na ginagamit ko, ang Galimax 21. Yan. At saka
minsan naglalagay ako ng twice to thrice a week, no, ng platinum kasi medyo mahal na po yung platinum, nasa 65 pesos na per kilo. Ito 41 pesos. So, maganda yan, Pilmico, Galimax 21. So, sa mga heritage chickens naman, 18 chickens, B-Pro 4,000 yung ginagamit ko, no? 37 pesos lang po yan per 38 pesos per kilo lang po yan. Ito naman, 40 pesos per kilo. So, mas nakakasave ako dito and mas mura yung isang sako nito. Yan. So, sa mga vitamins din, mga gamot, yan, syempre may available yan dito and mas makakalis kayo dito, no? Kasi nga, mura yan dito. And dito po tayo, no? Located sa Purok San Agustin, Canary Road, Barangay Poblacion, Pulamulok, South Cotabato. Yan. May karatula naman and may karatula din po sa taas.